Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako lang po inyong kapamilya, Avelyn Garcia. At ito ang Tulong ko Pasa Mo Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Kapamilya, gusto mo bang ayusin at pagandahin ang iyong bahay? Pero hindi mo magawa. Ilang beses mo nang pinlanong mag-aayos ka na ng bahay pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Malamang by this time po marami sa inyo nakaka-relate. Dahil ganyan ang gusto nyo mangyari. O kaya may kilala kayo, ganyan ang gusto mangyari pero hindi magawa-gawa. Oo nga naman, sir. Pero yung iba sa dami ng kalat, wala nang garahe ang sasakyan dahil punong-puno na ng kung ano-anong bagay. Yan, diba? may mga pagkakataon po sa dami ng kalat natin, tinatambak natin sa garahe. Kaya nawawalan po ng garahe yung ating sasakyan. Nako, malamang may kilala kayong ganyan. Ang good news, mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat gawin para mabawasan ang gulo at kalat sa bahay. Antabayanan nyo po yan dahil meron po kaming technique, sistemang ituturo sa inyo na baka ito na yung matagal yung hinihintay para maayos at mapaganda na ang ating bahay ng laki-laki ng ating ginastos pero hindi natin mapaganda. Sa ating episode na House Clearing Now Na! At syempre matutunghayan din natin ang mga paraan para gumanda ang relasyon sa ating mga kasama sa trabaho. Nako, malamang mo problema sa trabaho na marami tayong kasamang parang hirap pakisamahan. Ako, antabayanan niyo po yan. At simulan natin ang ating programa ng Tulong Pampagana ng Buhay. Dahil ang paniniwala po namin, one idea can change your life. At para ganahan kayo sa buhay, dadako tayo sa Bloom on the Battlefield segment. Makakasama pa rin natin ang Vice President ng EdSen Solutions and Banura Home Health na si Amabel De Leon. Amabel! Para sa usapang relasyon, what are some ways employees can build positive relationships with their co-workers? Thank you, Vic and Avelyn, for having me again in your show. What an honor to be here. So, for me as an employee, coming into work with other people, your goal is always to work and find ways to have harmony with everyone, right? So, number one, I would suggest and advise is respect. Respect each other. We will have differences. You will always find people that are different from you. Always remember, a workplace will never hire people that are of the same interest, right? The same talents. Kailangan iba-iba. Kasi we have to complement each other. Kaya nga unique tayo, right? We are all unique in our own ways. So, respect. Number two, find a way to get to know somebody. Kahit na one thing or two things that you will see from that person that they are treasuring, they're liking, ano yung mga likes nila, what makes them really give their attention to. If you can find that, then you will be able to connect with that person kahit magkaiba yung personality niyo. Number three, be clear with your communication. Communication is another one kasi marami tayong mga communication barrier, marami tayong yung backgrounds natin, magkaiba. More so Filipino, right? We speak different dialects, right? O kung may ibang lahi man, we were all brought out from different races, different countries. So, what we think, how we do things is always different from other people. Maybe sa'yo, okay lang, yung mga joke-joke mo. Sa iba, baka hindi, di ba? So, yung mga communication, find a way kung ano yung okay na communication. Kailangan work appropriate yung mga tone mo, the words that you use, right? The method of communication that you use. So, that's very, very important. Number four, make sure that always give your share na you can also want to be part of that group ba, di ba? So there are times maybe you have to bring some donut, food, coffee, or something kasi food or anything that you want to share is also a way of showing that you're really, really interested to be part of that group. So if you're the new kid in the block, also find a way to get in and find a way to belong. And then one way or another, slowly these people will start reaching out to you as well. So those are the few tips I can share. And wherever you go, whatever you do, kung ano man yung situation na pinapasukan mo, right? Keep blooming on your battlefield.
Maraming salamat, Amabel, sa mga helpful tips para gumanda ang relasyon sa mga kasama sa trabaho. Kaya kapamilya, tandaan ang paalala ni Amabel. Ano yon? Number 1, respect each other. Number 2, find a way to get to know somebody. Number 3, be clear with your communication. Number 4, give your share to become a part of the group. Kaya i-apply natin ang mga tips na ito para gumanda ang relasyon sa mga katrabaho. At syempre, ang segment na ito ay hatid sa inyo ng EdSense Solutions. Avail the book of Bloom on the Battlefield and well-researched medical and healthcare essentials when you visit www.edsensesolutions.com. At para ganahan naman kayo, kumain at bisitahin niyo po ang Butterberry Cafe Food Truck. Yan, Every Saturday po yan, from 9 a.m. to 5 p.m. at Los Feliz Flea Market, 3939 Tracy Street, Los Angeles, California. At every Sunday naman from 9 a.m. to 5 p.m. at Melrose Trading Post, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering, Tawagan niyo po itong numero ito, 323-610-9005. 323-244-9784. mamaya sa tulong pampaganda ng buhay, matutunghayan natin ang part 4 ng aking panayam with Honorable Consul General Ed Badajos. Magbabalik pa po ang tulong ko Pasa Mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko Pasa Mo Global. Dadako tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala kasi namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto naming mas gumanda ang buhay ninyo, bibigyan namin kayo ng tips para mas gumanda ang buhay. Kapamilya, di ba last week natunghayan natin ang part 3 ng aking panayam with Consul General Ed Badajos. Nakakatuwa dahil marami ang mga naka-appreciate ng segment natin with Congen at yung serbisyo ng Philippine Consulate sa Los Angeles, California. For today, matutunghayan natin ang importansya ng pagdalo ni Congen sa mga Filipino events sa Amerika and how he wished to be remembered by the Filipino communities na sakop ng kanyang pamunuan. Panoorin natin ito. Congen, may pahabol lang tayong tanong. Importante ba sa mga Congen to attend functions, parties? Kasi like for example, some people would say, oh, bakit nandun na naman si Congen sa party na yun? Nandito sa kabaw, wala naman trabaho si Congen. I mean, is it important? I mean, Mahalaga what do you... ano po yung significance nun sa mga tao, sa mga Pilipino, sa amin, no, na gumagawa ng mga proyekto no, dito sa Amerika? Ano po ang significance nun? Does it give you give them a perception na wala nang ginagawa si Congen, nandun na naman sa party? Or what do you think is the importance? It is very important. It's part of our cultural diplomacy. It's part of really encouraging our fellow Filipinos who have been here for so long to continue doing their share in nation building. And the way to do that is to keep close relations with them by going to their parties. I know there are so many parties here left and right. Alam mo, nung sinabi ng Department of Foreign Affairs sa akin when I was still in Jeddah that I'm being Los Angeles specifically, my friends, my relatives were cheering for me. Sabi nila, wow, ang swerte mo. You're going to Disneyland, to Hollywood. Ang swerte mo, sabi nila. Pero pagdating ko dito, and then, as days turned into weeks and weeks into months, I began to realize, ang laki palang Filipino community dito. The biggest Filipino diaspora. And this Filipino community can be so demanding sometimes. They want to be served not today, but yesterday, with their consular needs. But we give it to them. You know, we understand. We don't complain. And that is why whenever we receive invitations to their social events, we go as much as we can. Because that's the way for us to show that we value them. We value what they're doing for not just the community, but for our motherland. We know that the overseas Filipino remittance, bulk of it is still coming from the U.S., from Filipino Americans. That's, I think, $27 billion per annum. And that's helping the Philippine economy a lot. And we cannot thank you enough
for your contributions to the Philippine economy. And if going to your parties is the only way by which we can thank you for your great contribution to our country, then we will go. Kahit wala na kaming weekend. Diba? And besides, sabi ko kanina, yung parties na yan also has a very important role. I liken it to some kind of a therapy. Because, I see you here, I see our fellow Filipinos here, and they really are working so hard. 1, 2, 3 jobs. You need some outlets. And if the only way by which you can really also enjoy life while working so hard to provide for your family and for yourself is to attend parties, then do it. Kasi ang Amerika malungkot eh. Diba? Especially during winter. You have to be happy also. Right? So gagawin natin yan, pupunta tayo at ilang parties pa. If that's the only way by which we can show that we value you, we support you, and that we care for you. And we thank you for your great contributions to the Philippine economy. Conjen, alam mo, bago tayo magtapos at last words mo sa ating mga nanonood, I heard a lot of feedback about you that you're one of the most loving, no? Napaka-loving na Conjen, reachable, talagang alam mo yung pwede ka talagang lapitan, ano? Isang bagay na nakikita namin na you being a representative of the Philippines in this country is such an honor to have like a father, no? A father figure here. But is there any last words that you would like to share to the audience, like how do you want your office to be of service more to this country at papaano ba kayo mako-contact, ma-reach or yung opisina po ninyo? In terms of reaching the consulate, ibibigay namin yung aming infographics later on containing all the contact information of the Philippine consulate, and as to how we wish to be remembered by the Filipino community here, we would like them to remember the administration of Consul General Badajoz as the one that really brought the consulate very close to the community. There's no gap, there's no distance. You can approach us anytime. And the way we lead is by asking the people to tell us what you need. We don't tell you what you have to do. Tell us what you want, tell us what you need, and we will do it for you for as long as we can. So it's not a top-down, but from the bottom-up approach of leading. Because the only way by which we can know that we are doing the right thing for you is by listening to the people on the ground. And how are we able to do that? By going to parties. Yes. So may use din yun. We don't go there just for socials. To meet beautiful people like you. To toast wine. We also go there to listen. To listen to people, to listen to our fellow Filipinos. Ano ba ang nangyayari sa ating community? Ano ba ang problema? Ano bang pwede namin gawin para lalong gumanda ang aming serbisyo? For example, hate crime. Ang daming nangyayari na hate crime, di ba? So what can we do to address this social issue? And we heard from the community through the many events that we attended that we need to talk to the police. So we talked to the mayor of Los Angeles. We talked to the mayor of San Diego. We talked to the mayor of Las Vegas. We talked to the chief of police, Moore, and we talked to the LA County Sheriff about what we can do to really address this problem that's affecting not just the Filipino community but the entire Asia Pacific Islander community. So we intensified the information campaign. This is where our cultural diplomacy mandate is very important. We need to raise greater awareness and understanding and appreciation of who we are as a people. Yes. That the immigrant here is not a burden to the U.S. economy. That the immigrant community actually is helping build this country become even better. Yes. Because in the first place, America is a country of immigrants. It was built on the blood, sweat, and tears of immigrants. If America is great today, it is because of immigrant workers like you. So instead of hating you because they look at you as a foreign workers out to take away jobs from them, they should actually thank you for helping build, for creating jobs. Diba? Ang dami sa ating mga kapwa Pilipino mahilig mag-shopping. When they go shop, they actually are helping the U.S. economy. Diba? And many of you are already in the business.
So when you have a business, you create jobs, diba? You create jobs for the U.S. economy. So you're not a burden. You're actually helping the U.S. economy. So they should thank you for that, right? So that's how we want to be remembered. And I hope that they will appreciate what we have done. It's mixed emotions leaving a country after being here for like 3 years. I've become so close to so many people. But that's the nature of our job. We come and go. Yeah. But it's not really goodbye, but just saying until we meet again. Because by the nature of our job, we just move from place to place. Yeah. Who knows? In my next assignment, you will also be able to visit and we'll see each other again, diba? But we will not stop in serving our overseas Filipino community. Because, especially for me, because I come from an OFW family, I was able to get good education because of my brothers who were among the first to be deployed to Saudi Arabia. So I know really the kind of work that overseas Filipinos do. You're not there just to enjoy or have fun. You're there really to provide a good future, not just for yourself, but for everybody that you love. Kaya ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Yeah. Wow. But we will not be able to do anything and everything that we have done were it not for the support of the Filipino community. Because kami lang, we are just 35 here, serving 1.3 million Filipinos. So we need what I would call force multipliers. Yes. And who are these force multipliers? It's the Filipino community. You, kayo yon. Our power, limited power, is magnified by your contributions, by your selfless contributions to our community. Kaya ako ay nagpapasalamat. Nakakaiyak ka naman. My success is your success. Yeah. Yes. Thank you. In behalf of the Filipino community, nagpapasalamat po kaming lahat sa legacy po ninyo. I believe that what you have accomplished so far is just a fraction of your full potential. And I believe that God will bring you to a place where you can also affect millions of lives. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. Thank you so much, Conjen. It's an honor to have you in the show. Thank you. Maraming salamat, Conjen! We appreciate your love for the Filipinos in America. Alam niyo po, your presence in the Filipino events means a lot. Yung wish ninyo na how to be remembered, which is very close to the community, yung no gap, approachable, naku, nangyayari po talaga yan. Kaya maraming salamat po. Kapamilya, sana marami kayong natutunan sa aking panayam with Conjen Ed Badajos. By the way, shout out lang po to Leo Bato and Associates for supporting Tulong Ko Pasa Mo Advocacy. Maraming pa po tayong pag-uusapan, pero bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa usapang insurance mula sa outstanding licensed living benefit specialist na si Gina Criste. Gina! Hi, Ma'am Avelin! Thank you for inviting me once again para sa usapang insurance. Ang tanong, ano ang pagkakaiba ng term at permanent life insurance? Ang term life insurance is more affordable and you can get a larger death benefit that can provide greater security for your loved ones. Ibig sabihin, mura ang premium pero malaki ang coverage. No cash value. No payout after the term expires, and no return of premium. Fixed and guaranteed ang death benefit and premium if you make your payments on time. Pwede mo ding i-convert ang term to permanent without medical underwriting regardless of changes in health. Ang permanent life insurance naman, mas mahal kesa sa term insurance. Lower ang death benefit funds, pero it builds cash value. If sufficiently funded, you can borrow or withdraw against cash value that you can use for anything or supplement your retirement income. Ang permanent life insurance is flexible. You can adjust the face amount and the premium you pay. Pareho silang may living benefits, depending on underwriting approval. Ang tanong, ano ang mas maganda? Depende yan sa needs, wants, and affordability. Kaya alamin mo kung ano ang kailangan mo, ano ang gusto mo, at ano ang kakayanan mo. Ito po si Gina Criste
For more information about life insurance, abangan niyo po ang susunod kong segment sa Usapang Insurance or text me at 323-244-9784. Maraming salamat, Gina, para sa free consultation kapamilya patungkol sa living benefits and life insurance. Tumawag lang kay Gina sa numerong 323-244-9784. Sa aming pagbabalik, itutuloy natin ating kwentuhan kasama si Vic Garcia sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin para mabawasan ang gulo at kalat ng bahay. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasa Mo Global. Huwag bibitiw! Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang Tulong Ko Pasa Mo Global. Vic Garcia po balik. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ito po yung ating weekly mental exercise. Kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ng ating kaalaman. Kapamilya, may kilala ka bang magulo ang bahay? Yung bang yung pagpasok mo sa bahay nila para marami kang nakikitang kung ano-anong bagay na hindi mo alam kung ano ang silbi sa buhay. Yeah, malamang. By this time, meron na kayong may mga pangalan na pumapasok sa isip niyo. Ano? Si ganito yan, si ganito yan, si ganito yan. At ganito rin ako. Kasama ka pala dyan. Okay? Oo. Yung iba sa dami ng kalat, pati yung garahe. Ay nako, may mga gamit. Yung bahay ng kotse, hindi niya na bahay. Oo, hindi na nagagamit para sa kotse. Dahil punong-puno na ng bagahe. Yeah, kung ano-anong bagahe. Mga luggages, totoong luggages, kahon, di malaman kung ilang taon na dun sa garahe. Mga damit na hindi nakasya. Mga diba? Lumang ganito, lumang ganyan. Ay, naku, kaya po yung garahe ng napakarami pong tao ngayon, hindi na garahe ng kotse. Garahe na ng kalat at kung ano-anong bagay na dapat sana wala doon. At mas matindi sa dami ng bagahe, yung iba nagre-renta pa ng storage na binabayaran ito, Sir Vic, ha? Buwan-buwan para lang may mapaglagyan ng mga bagay na importante daw sa buhay. Yan. Daw. Malamang may naisip na naman kayong tao na ganyan na nag-renta ng storage sa dami po ng bagahe. Hindi nagkasya yung garahe. Hindi nagkasya yung garahe sa mga bagahe, kaya kumuha po ng storage na binabayaran buwan-buwan. Pero ang good news po, ang pag-uusapan natin ngayon, ano-ano mga dapat gawin para mabawasan ang gulo at kalat ng bahay. Pati garahe, pati storage kasama po dito. Sa ating episode na House Clearing Now Na! At malamang ang tanong ninyo ay, ano ba ang house clearing? Yan, malamang tanong niya. Okay? Oo, sigurado ko alam ninyo yung spring cleaning. Yan. Ito yung ginagawa natin during spring, di ba? We are cleaning our house. So alam niyo na po yan. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, house clearing, hindi spring cleaning. House clearing po ay kaiba sa spring cleaning. Ano pagkakaiba? Ang house clearing is clearing your house from all unnecessary items. So, kaya nga hindi lang basta cleaning talaga. Ibig sabihin, clear mo. Lilinawan natin po yung mga lugar-lugar sa bahay nyo. Para medyo makingay. Ayan, pag-uusapan po natin yan. Makinig kayo mabuti dahil may maganda po sistema ituturo kami sa inyo. Pag ginawa nyo, malaki po ang posibilidad ay maklear at maklin ang buong bahay nyo. Yes, ang house clearing kasi is clearing each location for its appropriate intention. Yan. So, kapasin nyo po, ang bahay nyo po, sample ang bahay nyo may garahe para sa sasakyan. Kotse, oo. Okay. So, yun po ang problema. Marami sa atin, hindi nga kotse na sa garahe. Marami po sa kwarto nyo binayaran nyo. 2 bedrooms, 3 bedrooms, 5 bedrooms. May ibang kwarto nyo, bedroom po yon, hindi storage. Or yung iba nga, restroom, hindi na nagiging restroom. Yung ba naman po iba, basement. Yung basement po, hindi na po ang tawag basement. Ang tawag na po doon, storage bodega ng napakaraming bagay na kumisan, ilang taon nyo nang hindi napupuntahan. Oo, ang spring cleaning versus house clearing, ganito yan. Yung spring cleaning, yan during spring. Yan. Yung house clearing, anytime. Yan. Ang house cleaning po, huwag nyo nang tayo ng spring. Kaya ang house cleaning, ibig sabihin, pwede niyang gawin bukas, next week, next month. Yes. Sir, paano yan? Ngayon. Sagot nga namin yun, tuturuan namin kayo kung paano. Ano-ano ang dapat gawin para mabawasan ang gulo at kalat ng bahay. So, house clearing now na. Step number 1. Ask yourself, are you ready to do house clearing? Ayan. Yun ang unang-una pong itanong niyo po sa sarili niyo. Game na ba kayo? Kasi po, kung hindi pa kayo game, mahirap po itong simulan kasi malamang
titigilan po kayo sa gitna. Ito problema, pag sinimulan nyo po at hindi nyo tuloy, dadami lalo ang kalat. Kaya po ang unang-unang step, are you ready? O sa Tagalog, game ka na ba? Okay. Sir, paano kung yes ang sagot ko? Ano gagawin? Kung yes ka, punta ka na sa step number 2. Yan po, ituturo namin yung step number 2 kung yes ka na. Pero marami po, hindi pa. Yes, pero no. So, pag hindi kayo buong-buong yes, huwag nyo itutuloy, lalong gugulo. Sir, paano kung medyo hindi ako sigurado? Parang no, o medyo talagang hindi ako sigurado? Miss, pagka no, ask yourself why. Yeah. Bakit ba? So, ito pa sa tanong, bakit ba hindi ka ready? Sir, pwedeng hindi ko alam sir ang gagawin. Sagot namin, tuturo namin sa inyo mamaya kung ano gagawin. Sir, paano ba talaga? Normally po, ang pinakamalaking dahilan po is talaga hindi alam kung paanong magsimula at hindi alam kung paano gagawin. Yun nga po ang sagot namin ngayon. Tuturuan po namin kayo kung paano. Hindi namin sinasabing itatapon nyo lahat, tatagal. Hindi po. May sistema po pag sinunod nyo, dadali ang house clearing. At to encourage you to do house clearing, we will share with you the benefits of house clearing. May mga benepisyo ito na makakabuti para sa bawat So, bibigyan po namin kayo ng 10 benepisyo na magdesisyon na kayo ng yes na, now na, mag-house clearing kayo. At pag nadidig nyo to, ay malamang gagawin nyo na, now na. Okay, Number 1. Unang na benepisyo, you will feel accomplished. Ano ibig sabihin nun? You will feel accomplished. Parang feeling mo, may nagawa ka, ang galing mo. Bakit? Ang tagal mo nang gustong gawin to. Ang tagal mo nang binabalak gawin. Ang tagal nang sinasabi ng asawa mo, nanay mo, tatay mo, ate mo, kuya mo. Hello, ayusin mo na yan. So pag ginawa mo po yung house clearing, meron kang sense of accomplishment. Sense of at pride. At last, nagawa ko na. Sabi ko na nga, kaya ko to. So yun ang una-una mong maramdaman, parang feeling mo, ang galing mo. Totoo naman, magaling ka. Number 2, hindi lang yan na meron ka nararamdaman na accomplished. You will improve your mood. Yeah. Ano po yung moods? Ito po yung pakiramdam nyo sa bahay nyo everyday. Na-experience ba ito pagising sa umaga, pag dilat na mata? Ay, ang gulo naman ng bahay ko. Parang napagod ka pa. Diba, kagigising mo lang, pagod ka. Yun po yung mood. Ito maganda, pag nag-house clearing ka, ginawa mo itong mga pinagsasabi natin, pagising mo, maginhawa. Ay, ang luwag. Ay, ang ganda. So, yun po, magkakaroon ka ng new mood. Kasi po ito problema, pag bad mood ka sa paggising, bad mood ka sa buong araw, bad mood ka sa opisina, bad mood ka sa mga kasama mo sa trabaho, medyo nakakaroon po ng malaking problema. At ang ugat po nun, magulo ka sa bahay mo eh. Number 3, you will improve your breathing. Ay, syempre naman, dadami air. Kasi yung bahay nyo ngayon, mas marami bagahe kesa sariwang hangin. Pag natanggal-tanggal po yung kalat yan, papasok ang hangin, patatanggal ang alikabok. Ngayon, panay alikabok. Tsaka hindi mo yun, sir. Di ba pagka nakakakita ka yung bahay, no, merong space? Kasi minsan lahat ng space nilalagyan eh. Pero pag nakakita ka ng space, ang sarap ng paghinga. Ni hangin, hindi na makapasok sa bahay nyo eh. Kasi sa dami ng kalat eh. Number 4, you will have a good night's sleep. Yeah, sila naman ang koneksyon ng good nights. Think about it. Pag gising mo sa umaga, pag makalat, bad mood. Bago ka matulog, pag makalat, hindi ka makatulog na maayos. Kasi unang-una, hinihinga mo, alikabok. Hinihinga mo, hindi fresh air. Kasi hindi ka makapasok. Pero pag maayos ang bahay, malinis, parang ang sarap huminga at ang sarap matulog, mahimbing knowing. Una-una, nagawa mo yung dapat mo gawin, maayos ang bahay mo. Ay nako, makakatulog ka na mahimbing, promise. Yes. At ang hope namin, after hearing all the benefits of house clearing, 4 pa lang yan. 4 pa lang, 10 yan. You will be ready and excited to do Yan ang aming pangarap. Kaya bago, marami pa tayong pag-uusapan, 4 pa lang yan, pero bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa usapang real estate mula kay Rodrigo Suerte Felipe. Rod! Magandang lalaki, magandang babae sa inyo, Vicky Navilin. Last week, pinag-usapan natin yung California Dream for All program by the government. This week po, pag-usapan naman natin, ano po ba yung mga kailangan natin gawin para po maka-avail itong programang ito. Number 1 po, kailangan po first-time home buyer kayo o first-generation home buyer. Number 2, kailangan po meron din kayong income para po sa pang-monthly mortgage natin. So ano po ba yung mga pwede niyong gawin para po ma-approvean kayo dito sa programang to? Kailangan po, tawagan niyo ako sa numero na to, 310-689-9781 para ma-connect ko po kayo sa approved and accredited lender by this Cal HFA program po. So ito pong programa na to, hindi po every time binibigay ng government.
Ngayon po, meron silang budget na ilalabas ngayong April. So kaya po, kung nagbabala kayong bumili ng bahay po, ito na po yung tamang kakataon para po ma-pre-approvean kayo and then malagay po kayo sa lineup ng mga home buyers. Kagaya po nyo, isa rin po ako imigrante dito sa Amerika na nangarap bumili ng bahay kasi po that's one of our American dream, to have your own home. So kaya po, kung nangangarap kayong bumili, tamang-tama na po itong pagkakataon nito kasi po magbibigay ang gobyerno ng pera sa mga first-time home buyer. Hanggang sa susunod po, maraming salamat po and I will see you next week. Maraming salamat, Rod! Para sa free consultation, mga kapamilya, patungkol sa real estate, tumawag lang kayo kay Rod sa numero 310-689-9781 or 747-214-7474. Sa aming pagbabalik, itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang tulong ko para sa Global. Huwag bibitiw! Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global. Vic Garcia pumuli. At Abilene Garcia, patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Sa ating topic na, ano-anong dapat gawin para mabawasan ang gulo at kalat ng bahay? Okay, review lang tayo sa ginawa natin kanina, di ba? Step number 1, ask yourself, are you ready to do house clearing? Kung yes ka na, go to step number 2. Yes. Kung hindi pa, makinig ka sa mga benepisyo ng house clearing. Pinag-usapan natin kung ng 4 kanina. Yung 4 kanina nabanggit natin. Number 1, you will feel accomplished. Number 2, you will improve your moods. Number 3, you will improve your breathing. Ay, mga kainga. At number 4, you will have a good night's sleep. Naku, ang gaganda pa po. 6 na natin tira. Number 5. Yes, number 5, you will increase your productivity. Ayan po. Napaka-importante po pag maayos ang bahay, you increase your productivity. Ano yun? Kumisan po, naubos ang oras natin paghahanap ng ballpen. Hindi natin yan. Tapos, saan ko ba iniba yung tuwalyang yun? Ganito. Ang hirap. Pero pag maayos po ang bahay nyo, clear, yung oras nyo po, nagagamit nyo ng tama sa mga dapat nyong paggamitan. Oo, tsaka pag-organize, di ba? Kukunin mo sa ambang file ito, sa ambang lugar mo na inilagay kasi na-improve, may bahay lahat ng gamit mo. Ibig sabihin po ng productivity, marami kang nagagawa sa oras na meron ka. Ngayon po, marami kang hindi magawa sa oras na meron ka dahil nga po makalat, magulo ang inyong bahay. Number 6. Ito maganda. You will reduce accidents. Ayan. Gano'n na karami pagkakataon na muntik ka ng mapatid, konti ka ng madapa, mabukulan, sa dami ng kalat. May ginalaw ka lang konti, may bumabaksak dito. Ito ang problema eh. Pag hindi niyo po inayos yan, baka isang araw magsisikay, may maaksidente. Sino? Ikaw. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, baby mo. Paano po yan? Kaya napaka-importante. Marami po yung patong-patong na boxes kung saan. Delikado po yan. Kaya suggestion po namin, house clearing now na. Number 7, you will be appreciated by others. Yung bang, ang galing naman, ang ganda naman ng lugar mo, di ba? Promise, talk of the town ka. At ikaw magiging inspirasyon ka sa kanila. Yeah, talk of, promise po. Talk of the town ka. Bakit pag-uusapan ka ng nanay mo, ikukwento ka ng nanay mo, ng tatay mo. Pag dumaraw si kumpare, grabe nangyari sa bahay mo, si kumpare, grabe. At si kumpare, ikukwento yan, another kumpare, kay kumare. At pag dumalaw ang kapatid mo, ikukwento niya sa pinsan mo, sa ganun. Bakit? Kasi ang tagal na dapat itong gawin, ngayon nagawa mo na at ngayon ma-appreciate ka ng mga tao na kapaligid. Hindi lang po yun. Pagpasok nila, kung kaya mo, kaya ko rin. Ano mangyayari po? Siya po ba, ma-inspire din po to do the things you have done. Bakit? Alam mo, nangyari ho yan. Meron ho kaming tinulungan, kaming mag-asawa. We also do that, no? We help other people clear their homes. Kaya kung magulo po ang bahay niya, who knows, tawagan niyo kami. Baka matulungan namin tawagan, diba? So, meron kaming tinulungan. Nakakatuwa kasi pagpunta ng anak niya, talagang grabe tuwang-tuwa. Pagdating ng anak niya dun sa bahay nila, siya na po ang nag-house clearing. Yes. Inayos po. Bakit sabi niya, ang sarap pala pag ganito ang pakiramdam. Ang sarap na sitwasyon. So, ginawa rin po niya. Kung kaya nila, kaya niyo rin. Number 8 na tayo. Number 8. You will be able to train your loved ones to be clean and disciplined. Ayan po. Isa pong napakaganda po. Pag ginawa niyo po ito mangyayari, hindi lang ikaw gagawa. Dapat asawa mo kung pwede, sama mo yung anak mo, kung kasama sa bahay mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, sama niyo. At hawang ginagawa niyo to, sinusundan niyo po yung sistema ituturo namin, matututo sila. Hindi lang ikaw matututo.
Ay, ganun pala dapat yun. Ay, ganun pala yun. Ay, ganun pala yun. So what are you trying to do right now? You're not only clearing your house or cleaning your house, no. You are training your loved ones to be clean and disciplined too. Hindi lang ikaw. So, habang ginagawa mo to, medyo tayo na-accomplish. At yung po sinasabi po namin sa inyo, maski yung anak mo, pag one day nakapag-asawa na siya, mag-house clearing din yan. Di ba uso yan? Spring cleaning. Ngayon po, pagkatapos po ng episode na to, ang salita na pong sasabihin natin, house clearing. Now na. So, eventually po, people will come to you, paano ka ba nag-house clearing? Ganito yan. Tsaka pag nakikita ng mga kasama mo yun sa bahay, na-encourage silang gawin yun eh. Kasi mahihiya sila eh. Naku, ang ganda naman ng opisina ng tatay na to. Nakakahiyang magkalat. Ang ganda naman. Parang you will actually be encouraged to do the same. So, natitrain mo yung loved ones mo to be clean and disciplined. Kita niyo po, daming advantages nitong house clearing, ano? Okay, number 9 na yan. Number 9, ito maganda. You will be able to reduce expenses. Anong connection ito? Ito po, isipin niyo mabuti. Pag kayo po nag-house clearing, ano po ang mangyayari po? Okay. Ang lalagay niyo po sa isip niyo, pag nilinis niyo po yan, pwede niyo pong benta yung mga gamit na yan. Tandaan niyo po to. Money saved is money earned. And since kumita ka, hindi ka nagagastos kasi kumisan ito po eh. Bumili ka ng electric pan, ka pa pala doon. Bumili ka meron ka pala. Nung tingnan mo, ay, ang dami pa pala dito mga pakinabangan. So what will happen? You reduce your expenses. Actually, meron kaming tinutulungan, ano? Itong tinulungan namin, so, clear namin yung bathroom, ano? So, pag clear namin ng bathroom, grabe, ang dami niya palang supplies. May Costco pala siya sa bahay niya. Ang dami niya palang supplies na hindi niya alam. At bili pa siya ng bili. Sabihin ako, hindi na pala ako bibili kasi ang dami pa pala. So, when I was actually putting one place, yung isang product, no? Ang dami pala. So, because of that, marireduce niya na yung pagbili ng mas marami. Kaya agahan nyo na po ang pag-clear. Kasi ito po possibility. Pag tinanggalan nyo pa clearing, pag tingin mo sa mga binili nyo dati, expired na. So, hanggat hindi pa expired, pakinabangan. Alam nyo po, meron kami tulungan isang bahay. Nung ayusin po namin yung kitchen nila, meron po silang mga pagkain o yung mga nakabalot na expired na. Not just for 1 year, for 2 years, iba 3 years na po. Ganun po katagal na hindi na nabubuksan yung cabinet na yun. Kailangan na-clear talaga. Nako. Please do this. Makakatipid kayo ng malaki at baka kumita pa kayo dahil marami kayong maibebenta dahil hindi nyo na kailangan pero nandun pa. You will be able to reduce expenses. Makatipid ka sa storage, hindi ka na magabayad. Yes. At yung kotse mo makapasok na sa garahe. Oo, at least hindi na siya maarawan, maulanan. So yung sira ng kotse nyo mababawasan. O kasi reduce na naman ang expenses noon. Number 10, you will be able to help other people in need. Yeah. Sir, ano connection ng how can I help other people in need? Ito po. The moment buksan nyo po yung mga kwarto-kwarto nyo, yung mga cabinet nyo at garahe nyo, makakakita po kayo dyan ng mga gamit na hindi nyo na kailangan, pero kailangan ng iba. O, may tutulong mo pa sa iba. Bakit hindi nyo pamigay? At kung minsan, sir, ang hirap dispose, pwede po kayong tumawag sa mga non-government organization today, tatawagan nyo lang, pipick upin niya po yung mga kalat nyo dyan na hindi nyo ginag. Old rep, old electric fan, old ganito, old, tama, nandun po sa garahe. So, do it. At alam niyo po, sarap ng feeling na luminis na bahay nyo. Nakatulong ka pa. Kumanda pa ang puso nyo. Yeah. So, we hope after hearing all the benefits of house cleaning, you are now ready and excited to do it. Mamaya, pag-uusapan natin step-by-step guide paano gawin ito. Yes, tutuloy natin ating usapan kung ano-ano ang dapat gawin para mabawasan ang gulo at kalat ng bahay. Magbabalik pa po ang tulong ko pa sa Global. Huwag bibitiw. Tulong ko asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia. Patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin para mabawasan ang gulo at kalat sa bahay. Review lang tayo ha. Step number 1, ask yourself, are you ready to do house clearing? Kung ready na po kayo, tuloy nyo na. Pero hindi pa kayo ready, pag-aralan nyo po yung 10 benepisyong diniscuss namin kanina.
Pero mas maganda, isa-isay natin. Ay, di ba? Ano po, balikan nyo po yung video na to para makita nyo po yung step by step na 10 dahilan ba't kailangan gawin ng house clearing. Step number 2 na po tayo ngayon. Step number 2, kung game ka na. Step number 2, choose a place you want to clear first. Yan. So, halimbawa, garage. Di ba? So, mamili ka muna ng isa. Okay. Huwag nyo pong pangarapin na linisin ang buong bahay nyo kagad. Pagtingin nyo pa lang po, mapapagod na kayo, hindi nyo na gagawin. So, ang aming step number 2 ito. Mamili ka ng isang maliit na corner, maliit na kwarto sa bahay nyo. Mamili ka. So, pwedeng bathroom o pwedeng laundry room. Yan yung maliit muna. Mamili kayo. Kaya yung bedroom mo. Choose first, doon ka magsimula. Huwag mong lakihan kagad dahil baka ma-overwhelm ka. Maliit lang kasi hindi mo na kailangan gawin yung buong bahay at once, di ba? Nakaagad-agad. So, tama yung sinabi mo, choose one location at a time. Hindi kailangan yung nakaka-overwhelm kasi yung ganito gagawin tapos itatambak mo lahat ng gamit sa kama mo. Naku, baka ma-overwhelm ka. So pwede po, kitchen lang muna. Okay, pantry lang muna. Nagkakaintindihan tayo. Huwag nyo muna lang kasi unang-una, bakit maliit? Practice pa lang po yun. Mag-practice ka muna sa maliit para matuto ka. So that pag praktisado at magaling ka na, pwede mo na yung mas malaking kwarto. At one day, handa ka na sa garahe. Kasi garahe po talaga ang may pinakamadaming bagay. Sabi nung kausap ko kahapon, pwede bang ref muna? Ref muna. Hindi lang start somewhere. Maliit ka naman yun, diba? So, kung first time mo ito na ginagawa, yun ang suggestion namin. Start with the smallest or easiest location in your house. Katulad na sinabi ni Sir kanina, pwedeng laundry, di ba? Kasi the purpose of this technique is for you to have a sense of accomplishment. Kasi the smaller the space, the easier to clean. So, yun po, simula mo na. Dahil mas maliit, mas madali. Parang, dahil maliit siya, you can have more time. At dahil marami kang oras, malamang maayos at maganda mong magagawa. Dahil, wow! Ang ganda ganito. So, magkakaroon ka na, kaya ko pala. Okay, susunod na lugar. Susunod na lugar. Yes. You do that. Minsan, bathroom lang di ba? Yung bathroom cabinet mo, under the sink, pag nagawa mo, ang sarap ng pakiramdam. Pero kung gusto mo ng one time, big time, okay yan. Just be ready, ha? Kasi napaka-tiring po niyan at napaka-overwhelming. Nilinaw po namin, hindi po namin sinasabi, huwag niyong gawin ng one time, big time. Pero dinidiscourage po namin kayo dahil nga baka sa hirap at pagod mo, hindi mo na ituloy. Sumuko ka na. When you get tired, you might retire. Hindi na problema. So, yun, tama yung sinabi ni Sir, no? Hindi namin sinasuggest yung one time, big time. It's better to do it one location at a time. Okay, napili ka na yung lugar mo. Step number 3. Number 3 naman, choose a date or dates to do your house cleaning. Assuming maliit lang yung lugar mo, choose a date. Kung malaki-laki at hindi kakayanin ng isang araw, choose dates. Day 1, day 2, day 3, mamili ka. Ini-schedule po ito, hindi po yung, ay ngayon ko gagawin to. Hindi ba? Mahirap po yan. Huwag nyo pong gagawin isang araw na isip pa lang yung araw na yan. Pinaplano po ito, kaya marami po sa atin sumasabit sa clearing kasi hindi natin pinaplano. So pagkatapos mong mamili ng lugar, mamili ka ng panahon o araw. If the location is just small, maliit lang, di ba? You might need few hours lang. Pero kung malaki, days garahe! Days if the house clearing will involve other people, yung kasama yung kapatid, di ba? Be sure nanay, tatay, ate, anak. Consider mo rin yung schedule nila. So for example, maraming tao involved, asawa mo, honey, pwede ba tayo mag-house clearing tong araw na to? Ate, kuya. So, kunin mo lahat kasi you will be needing a lot of help, especially kung malaki po yung lugar, kailangan nyo po ng tulong. Schedule nyo po ng tama na wala ka ibang gagawin. Yun lang. Tsaka baka involve si nanay Di ba? Lalo na maraming mga nanay ngayon ang hoard, di ba? Yung mga tatapon na ni anak, kukunin ni nanay, di ba? Baka mapaaway kayo, pag tinapon nyo, magalit si nanay, si tatay, si ate, si kuya. Minsan nakaaway mo, anak mo, tinapon mo, mama, papa, ba't mo tinapon? So mas maganda, kasama po sila. Huwag kayong pong mag-alala. Next week, tutuloy po natin itong usapang step-by-step guide at bibigyan po namin kayo ng mga tips paano maging maayos kay nanay, kay tatay, kay ate, kay kuya yung pag-clear nyo ng bahay nyo. May step-by-step po kaya ngayon po. Ito pa lang po yung step na pinag-usapan natin kasi mahaba po ito kaya 2-part series po ito kaya next week
abangan nyo po yung iba pang step na dapat nyo gawin para umayos na at gumanda ang inyong bahay. Oo, ang step namin para ito'y maging mabilis, di ba? Maayos at magandang paraan para malaman what to keep, what to give, and what to throw away. Di ba? So ano ba yung tatago mo? May technique po na Yes. hindi kahirapan pag sinunod nyo, gaganda po. Kadalasan po kasi dito nagkakaroon ng problema yung maraming tao. Alin ba talaga? Yan ang problema. Diba? Alin ba talaga? Kung minsan doon po tayo nahihirapan, may maganda po kaming technique i-share sa inyo next week. Paano malaman alin ay kikip, alin ang pamimigay, alin ang tatapon, alin ang pag-iisipan. May technique po. At Ang ganda gaano po. ba katagal? Di ba? Kasi At minsan, May technique yan. May oo, technique. may technique eh. Gaano ba katagal? Kasi minsan nagbabag down tayo dun sa pagdedesisyon kung ano yung ikikip, ano yung ito-throw, at saka alin yung, ano yung isa, ipamimigay. Pamimigay. Ako mag-alala, Oo. tuturuan po namin kayo. Ang ganda po ng technique. Next week, antabayanan niyo po yan. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan, sa ating house clearing. Now na! As promised, next week, please pakisabihan niyo po yung mga kapamilya niyo, kamag-anak na may ganitong problema. Manood po dahil napakadami pong technique sa tapes ay tuturo po namin sa inyo next week. Yes. At syempre, Natunay na magpapaganda na inyong bahay. at buhay, hindi lang bahay, Totoo. di ba? Kasama ang buhay. At syempre, bago tayo mag-closing prayer, magsha-shoutout lang ako kay Tito Gimo Moreno. I hope and I pray that you will get well soon. Dalangin tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagkakataong na pag-usapan namin kung paano ayusin ang aming bahay na tunay na makakatulong na lalong gumanda ang aming buhay. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan ha, kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po yung mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Avelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Global, gaganda ang mundo. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo.